Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Diwata, no? Diwata Paris Overload. So, ang video ito ay mula kay KRE Stories or Crash Stories. So, meron ito pamagat na update sa sikat noon na si Diwata. Laos na nga ba? Diyos ko, day. Kapag ka nalaos talaga to, sobrang daming mga matutuwang basher nito. Kapag hindi naman malaos, of course, marami ding matutuwang solid supporter ni Diwata. No? So, bago natin simulan KRE Story, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, update sa sikat noon na si Diwata Laos. Na nga ba? Diyos ko, day. So again, KR Story is Filipino AC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Baklang dating binubog pero ngayon dinudog. Ulit lang. Start 0 dapat. Ang baklang dating binubog pero ngayon dinudog. Hindi mapagkakailang talagang pumatok ang Diwata Pares noong mga unang buwan ng 2024. Pero ngayong halos patapos na ang taon, kumusta na kaya si Diwata? Yun. Bago Curious din ba kayo? Comment down below. naging Pares Overload Queen si Deo Balbuena na mas kilala ngayon bilang Diwata, dumaan siya sa napakaraming pagsubok. Sinubok niya ang iba't ibang trabaho para makatulong sa pamilya. Naging service crew, call center agent, construction worker. Pinasok niya rin ang pangangalakal at nag-sideline din siya ng pagtitinda ng kape, sigarilyo. Ngayon ko lang ito nalaman ha, na sinideline niya yung pangangalakal at pagkukonstruction. At mga candy. Hanggang sa noong 2020, dahil sa hirap ng buhay, naisip ni Deo na magtinda ng pares. Nagsimula siya sa isang maliit na kariton sa kalye ng Pasay, kung saan binuhos niya ang lahat ng natitira niyang ipon para makapagsimula. Bawat araw, gising siya ng maaga para magluto at maghanda ng mga sangkap. Sabay bitbit ang kanyang kariton sa kalsada para magtinda. Grabe, no? Parang mano-mano talaga. Yung tipong, ang business kasi kapag gusto mong simulan, need mo talagang dugot pawis talaga eh. Simple lang ang pangarap niya, ang kumita ng sapat para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Mula sa iisang munting branch sa Pasay, lumago ang Diwata Pares at nagkaroon pa ng isa sa Quezon City at isa pa sa Parañaque. Tila ba hinipan ng hangin ng swerte si Diwata at halos triple ang laki ng kita mula nang maging viral sensation siya sa social media. Ang biglaang pag-usbong niya ay hindi rin talaga matatawaran, lalo na't maraming kilalang personalidad ang tumulong. Tulad dito nga ako na-amaze kasi syempre nung time na yan kasi pausbong na yung negosyo ni Diwata, so mapera na talaga siya. Pero siyang time din na parang dinudumog din siya ng mga influencer. Doon naiintindihan ko din naman yan kasi parang considered as a collaboration na din kasi yun eh. 'Di ba? Kung may ibigay sila kay Diwata, parang may babalik din sa kanila na fame or may babalik sila na some kind good na, parang ano lang kasi yan eh. Pero I know sa iba naman, hindi naman talaga yan yung pakay nila. But, parang package na kasi yan eh. 'Di ba? Na parang may babalik din sa'yo na supporters. Something like that. ni Rosmar na nag-donate ng 1 milyon, si Vice Ganda na nagbigay ng mga upuan, lamesa at tent, at si Tony Gonzaga na nagbigay ng delivery van. Talaga namang mula nang makilala siya ay biniyayaan si Diwata ng magagandang pagkakataon at suporta mula sa iba't ibang tao. Grabe, dati naalala ko, babaha talaga yung social media, especially Facebook ng mukha niya. Yung mga lives talaga, sinusuporta, sinusubaybayan ng mga Ang kaso, marami rin ang nagalit sa kanya dahil di naman masarap ang pares niya. Madumi at naging mapagmataas daw si Diwata. Yung sa pares naman, subjective naman yun kasi yun nga 100 lang naman. Anong ini-expect mo? Hindi naman yan tag 2.5 or 5K, di ba? So dapat expect the price ka lang din or yung i-expect mo kung magkano lang din yung binabayaran mo, di ba?
Sa mga video na kumakalat sa internet, ang nagsasabing nagtataray daw si Diwata kapag nagpapapicture sa kanya at akala mo raw ay isang sikat na artista kung umasta. Sagot naman ni Diwata, nagtatrabaho raw siya at hindi sa lahat ng oras pwede siyang magpa-picture-picture lang, lalo na at hands-on siya sa kanyang business. Actually, naiintindihan ko yan, men. Naiintindihan ko yung ganyang side na yung pa-picture kasi isipin mo na lang, what if non-stop yan? So wala ka na magagawa sa buong araw. 'Di ba? Tapos, kung sino yung tao, for example, nagpa-picture si Diwata ng 1 to 5 hours straight yan. Pagkalas niya ng 5:01 or 1 minute after ng 5 hours, kung sino yung eksaktong masusungitan doon ni Diwata, goodbye na. Pero I think pwede lang din naman na di ba? Magpaalam siya ng maayos. Or siguro nagpapaalam din siya ng maayos sa iba. It's just yung mga nahahagip lang ng camera is yung mga parang nagtataray na siya ba. 'Di ba? Kunyari ako nandito ako sa sa grupo ng tao na nagpa-picture tapos sabi ko, "Uy, alis muna ako ha kasi na may gagawin pa ako." Tapos nung paglakad ni Diwata doon sa unahan, may nakasalubong siya. Tapos biglang nagpapa-picture. Tapos biglang ni Diwata na, wag na. Magtataray na si Diwata ngayon. 'Di ba? Ewan ko lang. Marami pa ang kumakalat na mga chismis at video online na kesyo daw masama ang pakikisama niya sa mga trabahador niya at masyado na raw pasosyal si Diwata. Ngayon namang bare months na, may mga nagsasabing laos na raw si Diwata. Pagkatapos kasi ng kanyang kasikatan, sumulpot na rin ang iba pang mga kainan na gumaya sa kanyang konsepto, tulad na lang ng hiwaga, pares overload. Grabe, dahil dito, hindi na kailangan pang bumiyahin ng mga tao ng malayo para lang matikman ang pares na tulad ng kay Diwata. Actually, yung mga gaya-gaya din ng business, wala ka naman dapat ikagalit nun kasi normal lang talaga sa business ang magagayahan. Parang hindi nyo naman yan pansin dati. For example, kayo nagba-barbecue kayo. Expect nyo na next day or next week may magba-barbecue na din ng mga kapitbahay nyo. Diba? May ilang larawan at video rin na nagsasabing halos wala nang bumibili sa mga branch niya. Pero kahit hindi na kasing dami ng dati ang mga pumipila, patuloy pa rin ang negosyo lalo na sa bagong branch niya sa Quezon City na nagiging patok pa rin tuwing normal na araw. Kumbaga, masasabi na hindi man kasing lakas ng dati, hindi naman ito mukhang nalulugi dahil sa parami na rin ng parami ang mga empleyado ni Diwata. Dahil na rin sa mga kontrobersya, kaya hanggang ngayon nababanggit pa rin ang Diwata pares sa social media at mas nakakapagdagdag pa ng kuryosidad sa mga tao para puntahan at subukan ito. Plano ko talaga siyempre yumaman. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Pares Overload ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Para yung iba hindi na pumila. Yan ang Grabe, no? Ang laki din ng niya, vision niya sa buhay. ambisyosong pahayag ni Diwata. Bukod sa kanyang negosyo, dahan-dahan na ring nagbubukas si Diwata ng pintuan Sikin. papunta sa showbiz. Kasali na siya ngayon sa FPJ's Batang Quiapo. Nagdagdag Oo din nga, siya no? ng iba't ibang food stall sa kanyang mga branch. May mga manok, dessert at iba pang pagkain na siguradong Grabe. papatok sa masa. Kitang-kita na talagang ini-invest ni Diwata ang lahat ng kanyang kinikita para mas lalo pang palaguin ang kanyang negosyo at karir. Kung tatanungin Diba? Nakapag-invest pa siya ng kung kumusta na nga ba si Deo Balbuena aka Diwata ngayon, malinaw na malayo na ang narating ng kanyang buhay. Mula sa dating isang kahig isang tuka, kaya na niyang mag-organize ng isang bonggang birthday party at nagpakain pa ng Grabe. libre sa Pasay kamakailan lang. Grabe. Hindi pa natin alam kung hanggang saan at ano pa ang kahahantungan ng kapalaran ni Diwata. Pero sa ngayon, sa gitna ng iilang mga kontrobersya, ay makikitang lumalaban pa rin si Diwata sa mga hamon ng buhay at balak na mas magpayaman pa. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. Ay, nako, Diwata.
So, yun lang naman mga kanoise. So, kita nyo naman yun. Again, that video is from KR Stories or Crash Stories. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. I-subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin mga videos niya kung gusto nyo maging updated sa mga ganitong ori ng videos. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, that's it. Kita nyo naman yun, di ba? Nang akala natin, yung laos na diwata, sikat na diwata dati ay laos na. I think hindi pa naman yun nangyayari. Ano? Kasi syempre, kita nyo naman, nasa television na siya. Tapos yun, siguro may mga iba na siyang pinagkakaabalahan. Ano? It's just siguro ang mga tao nakapokus lang dun sa Diwata Paris Overload. Well, alam nyo kasi guys, yung mga businessman kasi, hindi naman talaga yan nag-i-stick lang sa mababa. Ano? For example, yung SM. Di ba yung SM dati parang shoe mart lang siya. Sapatos lang yung business niya. So, anong ini-expect nyo? Yung sapatos niya, forever na siya na sapatos lang yung business niya. Di ba ang SM ngayon, mall na. Tapos sobrang dami na nilang negosyo. Ganun kasi yun. Yung kay Diwata, ang Paris Overload niya, nandyan pa rin naman. Pero yun nga, parang hindi na siya gaya dati. Kasi syempre siguro, hindi na nakikita si Diwata doon. Kasi sobrang busy na niya na tao. May mga iba na siyang business. Kaya hindi na siya nakikita doon. At yung mga tao, syempre, hindi na pumupunta doon masyado. 'Di ba? Yung iba naman, parang hindi na sila sure. Wala nang ganong dumadayo kasi baka hindi nila maabutan si Diwata doon. Kung sasabihin mo naman na dati na sobrang daming tao, hindi naman kumakain lahat ng taong yun, di ba? Moro nagpapapicture lang din sila. So I think same lang din. It's just bumaba lang siguro yung yung tawag dyan, yung customer rate nila. Kasi gano'n naman talaga sa businessman eh. May matumal, meron ding time na sagana, di ba? Yung maraming tao. Yung mga business, kapag ka-opening ka pa, sobrang daming tao niyan. Di ba? Kasi parang may pakulo ka eh. Same lang din dito kay Diwata na nung dati, may pakulo pa siya, may pa-picture-picture nung simula na pag-angat niya. Maraming taong pumupunta dyan. Pero ngayon, konti na lang kasi syempre baka yun, lahat ng tao may picture na sa kanya. Yung ibang tao takot na magpa-picture sa kanya, baka tarayan lang. 'Di ba? So things happen. But still, Diwata, nandyan pa rin siya. Maraming ang ibinigay na 'di ba? Mga tulong sa kanya ng ibang mga sikat na tao din. Doon pa lang binigay ni Rosmar, di na natin alam kung saan niya yun in-invest eh. 'Di ba? So yung yung question na laos na si Diwata, I don't think so. Still, nandyan pa rin si Diwata, nag-i-exist pa rin siya. Yung kasikatan niya, or hindi pa naman siguro siya, wala pa siya sa rate na laos na talaga. It's just siguro yung pares niya is hindi na gaanong matao. Kaya yun lang yung pinagpokusan ng mga tao, na laos na siya kasi wala nang gaanong tao. Pero hindi naman dun eh, yung niya yun eh, yung tawag dyan, parisan niya yun eh. Diba? So yeah, that's it. That's it lang naman. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, thank you so much for watching. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.